Hi mga kaibon, namiss nyo ba yung mga kwentuhan natin? Okay, ngayon mga kaibon, kape muna tayo pala. Tapos kain tayo. Kasi nakita ko lang maraming mga newbie o bago sa pag-ibon na nagtatanong sa atin. Gusto ko lang ipaalala sa kanila, sa mga gustong pumasok sa industriya ng pag-iibon. Paalala ko lang na dapat tandaan nyo po to muna bago kayo pumasok sa industriya ng pag-iibon. Unang-una po sa lahat, bago kayo pumasok, pag-aralan nyo po ang mga klase ng mutation. Kasi marami pong mutation marami po yan. Sample ng mutation, yellow face, pallid, aqua, dan, ino, mga inoline, mga lutino, mga aqua opaino, mga ganun. Pag-aralan nyo po muna yun mga kaibon bago po kayo pumasok sa industriya ng pag-iibon. Kasi ang benefit po nun sa inyo is, syempre, pag kumuha kayo ng ibon, alam nyo na kung ano yung ibon na kukunin nyo. Kasi pag binentahan po kayo, alam nyo na kung ano yung binibenta sa inyo. Kasi mahirap po yun na bibili kayo tapos hindi nyo po alam. Siyempre, baka iba yung ibig sabihin ng seller, tapos iba din yung ibig sabihin nyo. Magkakaroon ng conflict, magkakaroon ng misunderstanding po. Kaya, pag-aralan nyo po muna yung klase ng mutation. Pangalawa po is, pag-aralan nyo po yung presyo nila. Napaka-importante po nun. Kasi pag pinag-aralan nyo po yung presyo ng mga ibon, alam nyo po kung magkano ang ibon na binibili nyo. Alam nyo po kung bakit ang ibon na to is napakamahal. Kasi minsan pag nagtanong kayo, pag sinabi ng seller, ay, sir, 20,000 po yan, 30,000 po yan. Ay, napakamahal naman po yan. Ibig sabihin lang po nun, hindi natin pinag-aralan kung anong klaseng ibon o anong klaseng mutation ang binili natin. Pag-aralan po natin ng presyo para hindi po tayo magulat na mahal yung ibon at para hindi rin tayo magulat na mura yung ibon na binibili natin. Kasi po, ang pag-ibon o ang mutation ng ibon, parang breeding din to ng aso. Ang aso kasi po, di ba, may mga breed sila. Ang ibon po, tawag po doon is mutation. Kaya po dapat, pag-aralan po natin yun. Specifically, yung price nila. Kasi doon po tayo, doon po natin malalaman kung bakit siya mahal o bakit siya mura. Bakit ang ibon na to in demand at bakit ang ibon na to hindi in demand. Pag-aralan po muna natin yung mga bagay-bagay na yun. Kasi malaking tulong po yun pag nag-uumpisa kayo sa pag-iibon. Pangatlong paalala po natin sa mga newbie o gustong magsimula sa industriya ng pag-iibon is pag-aralan din po natin yung tamang pagbibreed. Kasi iba yung tamang pagbibreed sa pagbibreed lang. Kasi yung tamang pagbibreed po, may resulta po yan. Meaning po, may outcome po ang ginagawa nyo. Hindi pa kayo mapapagod, kakapakain araw-araw. Hindi po kayo mapapagod o magagastusan lang dyan. Kakabili ng patoka, kakaalaga sa ibon nyo. Kasi po, tama yung pagbibreed nyo ng ibon. Meaning po nun is, may sistema po kayong sinusunod. Sistema sa patoka, kung ano yung patoka na kinakain nyo, napaka-importante po nyan. Patoka, isa sa pinaka-importanteng bagay sa pagbibreed ng ibon. Pangalawa po, pinapainom nyo sa mga alaga nyo pag nagbibreed kayo. Kasi po, syempre nandun po papasok yung vitamins. Mabilis po ma-absorb ng katawan ng ibon. Okay? Pangatlo po is yung lugar o kung saan nyo sila i-breed. Kasi napaka-importante din po nun mga kaibon para maging successful yung breeding nyo. Kasi pag ang lugar nyo po is sobrang init, siyempre, ang mga ibon, mahihirapan po sila mag-breed kasi nga sa temperature mainit. Mag-iitlog sila, lagay natin fertile, pero pag nililimliman na nila, most of the time, namamatay ang mga inakay kasi nga sobrang init. Kasi kailangan yung temperature niyan tama lang. Okay mga kaibon. At the same time, sa lugar na pinagbibreedan nyo is, kung matao, maraming storbo. Ang ibon po kasi madaling ma-stress yan mga kaibon. Kaya as much as possible, yung lugar na piliin nyo sa pagbibreed sa kanila is yung lugar na tahimik,
hindi dinadaan-daanan, walang istorbo. Napaka-importante po nun mga kaibon. Kasi doon po papasok yung tamang pagbibreed. At the same time, makikita nyo kung ano yung outcome, kung ano yung resulta ng breeding nyo. Kasi napakahirap naman po na taon na kayo nagbe-breed, wala pa rin resulta. Yun po yung parating kino-complain o sinasabi ng mga newbie na, Sir, 2 years ko na to, inalagaan ng ibon na to, wala pa rin. Diba? Hindi pa rin nangingitlog, wala pa rin ako mga painakay. Okay mga kaibon? At the same time mga kaibon is, alamin po natin, siguraduhin po natin, na alam natin yung gender at edad ng ibon. Napaka-importante po nun mga kaibon sa tamang pagbibreed. Kasi pag alam mo yung gender ng ibon at ang edad ng ibon, alam mo sila kung kailan mo sila isasalang, ano yung papares mo sa kanila, yun, papasok din po doon ang pag-aaral ng mutation. Kasi pangit naman po na ganitong, for example, done follow, tapos pinarisa mo ng fail follow, hindi po maganda yung kalalabasan nun. Or, ang sinasabi nga nila po, maling pairing o wrong pairing. Pero, ngayon, sa panahon ngayon, ibon mo yan, diskarte mo yan, para sa akin, wala nang wrong pairing. Kung ano yung gusto mo alagaan dyan, kung anong gusto mo i-breed, i-breed mo. As much as possible, kung gusto mo sila. Pero, ang tatamang pagbibreed talaga mga kaibon is, sinabi ko nga kanina sa inyo, may sistema, alam kung ano yung mga binibreed. Kasi ang hirap po na nagbi-breed tayo, hindi natin alam kung ano yung magiging outcome ng ibon. Yung tinatawag nila chop suey sa pag-ibon. Tsaka minsan po, kung may nakikita kayo sa mga ibang mag-iibon dyan, na mga sistema nila paano mag-breed, wag po kayo gagaya agad-agad. Kasi napakahirap po nun, nagagaya kayo agad-agad. Kasi sa kanila, kung ang sistema nila is gumagana na sa kanila, paano kung sistema nila hindi gumana sa'yo? Kasi nga, iba-iba kayong lugar kung saan nagbe-breed. Iba-iba kayong pwesto kung saan kayo nagbe-breed. Kaya, ang hirap po nun mga kaibon. Paalala lang din sa mga mag-iibon ulit, kaya sinabi ko kung napaka-importante ng patoka. Ang patoka po, napaka-importante po niyan. Kasi po, pag nagpalit po kayo ng patoka, or example, palit po kayo ng palit ng patoka, hindi po maganda sa alaga natin yan. Kasi, nag-a-adjust sila na nag-a-adjust. Unang palit nyo ng patoka, mag-a-adjust yan 3 to 5 days, minsan 1 week kung masailan yung ibon. Meaning po nun, yung pakain nila, pag nagkumakain sila, hindi ganun kaganda. Meaning, paunti-unti lang kasi nag-a-adjust sila eh. Diba? Pag nag-a-adjust ang ibon, unti-unti lang inakain nila. Tapos, palit pa kayo ng palit, weekly, wala na. Hirap po ang ibon kasi kailangan po nila sustansya, protein, calcium sa katawan para makapag-breed sila ng tama. Kaya napaka-importante mo ng patoka mga kaibon. Tayo po, ang patoka po natin mula noon hanggang ngayon at yung patoka natin na ini-introduce sa inyo sa online shop natin, yun pong gamit natin mga kaibon. Actually, tayo lang po minsan sumusuko sa sobrang dami nating paitlog, sobrang nating painakay. Katulad ngayon, nagkukulang tayo sa pamoster, nagkukulang tayo sa incubator kung saan ililipat yung mga ibang itlog kasi sobrang dami na mga kaibon sa totoo lang. Kaya, yun nga, paalala ko lang sa mga newbie, bago kayo pumasok sa larangan na to, pag-aralan nyo muna kung ano yung pinapasok nyo. Okay? Yun na po mga kaibon. Sana maka-upload po tayo ulit pag hindi to tayo busy. God bless po sa lahat. Ibon at iba pa po. See you next time mga kaibon.